Hello guys! Shout out! Ako po si Saituan. Welcome back sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe nyo po at pakipindot nyo po ang all para po updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. So guys, makikipagkwentuhan ulit ako sa inyo at hindi ko masabing pinagkukumpara ko si Kati Kram at saka si Daddy Frankie. Pero parang gano'n na nga rin. Hindi, ito naman guys is parang natutuwa lang ako sa kanila. Oo. Natutuwa lang naman ako sa kanila. Pero hindi ko naman inaano silang pagkumparahin talaga. Parang natutuwa lang talaga ako sa kanila. Kasi marami kasi ako guys nababasa. Ang dami rin negative comments tungkol kay Daddy Frankie. Oo. Ngayon, pag pinapanood ko naman si Kati Kram, malumanay ang kanyang pananalita. Oo, malumanay. So, ang uunahin ko dito muna ay si Kati Kram. Based sa subscriber din nila ako, palagi kong pinapanood yung kanyang video. At ano ko yung kanyang reaksyon ni Kati Kram ba? Bilang pagkatao niya siguro yun. Bilang pagkatao niya. At ako'y si Kati Kram, napaka lumanay kung magsalita. Napakadahan-dahan siya magsalita. Oo. At saka, ang isa ko pang napansin kay Kati Kram, madali siyang umiyak, madali siyang masaktan, madali siyang maawa. Kaya, kumbaga, ito yung mga taong madali siyang mahulog sa mga pananalita na magaganda. Oo. Yung mga katulad ni Kati Kram. Oo. Dati ganyan din ako eh. Lahat pinapaniwalaan ko guys. Pero nung natuto na ako, hindi na. Mahirap na akong mapaniwala ngayon kahit ano pang sabihin. Oo, kasi dati palagi akong naluloko, palagi akong nai-scam, palagi akong naluloko lalo sa pangalan ng pera. Oo. Ngayon guys, napansin ko lang talaga ito si Kati Kram, napaka-lumana niya magsalita, madali siyang umiyak. Alam mo yung mga ganitong, based lang sa akin ha, yung mga taong madaling umiyak, sila yung madaling maawa. Oo. Sila yung, kumbaga, pusong mamun. Ayun. Base lang yan guys sa aking imagination. Ayun guys. Oo. Si Kati Kram yung klaseng tao na madali siyang maawa, madali siyang mahabag sa mga taong nakikita niya sa paligid na hindi maganda yung mga sitwasyon. Madali siyang maging ganon. Oo. Si Kati Kram. Kapag kasi daw ang taong mababaw ang luha, malambot daw ang puso niyan. Oo. Malambot daw ang kanyang puso. Kumbaga, yan sila din yung mga taong madalas maluko. Oo, ako guys, ganun ako dati. Pero natuto ako, nagising ako. So, ito yung obserbasyon ko kay Kati Kram. Pagdating naman dito kay Daddy Frankie, ay based doon sa mga comment. Kasi guys, kapag ako nanonood ng mga videos ni Daddy Frankie o kaya ni Kati Kram, binabasa ko rin yung mga, yung mga comments ng mga commentors, yung ating mga kasamang mga taga-subaybay ng ating mga iniidolong mga charity vlogger. Oo. Pero hindi lang naman ito yung ating pinapanood. Siyempre may mga iba pa rin na katulad ni Vince TV. Yun, pinapanood ko yun, si Vince TV. Ngayon guys, pagdating na Daddy Frankie, marami akong nabasang negative. Lalo doon kay tatay, yung tinulungan niya, yung magbabakal. Alam mo, naawa din ako doon. Si Daddy Frankie kasi, iba rin yung kanyang approach sa mga taong nakikita niya, lalo sa mga tinutulungan niya. Mahilig siyang magbiro. Minsan yung biro niya sumasablay. Oo. Yung biro niya minsan sumasablay.
ah, katulad nilang kay Ate Nida, binibiro niya, si Ate Nida, alam natin may problema. Minsan, ano yun, kahit na biro yun, pero kay Ate Nida, parang hindi biro yun. Oo, ganyan. Tapos, si Daddy Frankie naman, iba yung kanyang approach sa tao. Para siyang siga style. O parang gusto niyang ipakita na siya yung boss. Ganon. Ganon ang nakikita ko guys sa kanya. Kahit sa mga kasamahan niya, napapansin ko rin yun. Parang, ito nga, ano yun mo to. Parang ganon. Parang talagang, ano siya, parang siya talaga yung boss. Oo. Iba rin siya magbiro, iba rin siya mag-approach sa mga tao, iba rin siya, minsan natutuwa ako sa kanya kapag yung mga direct to the point siya, katulad ni Nanay Ansing. Dati hindi niya yun masabi-sabi yung mga ganyan, pero sa huli, 'di ba, napapansin ko rin na nasasabi na rin ni Daddy Frankie yung bagay na dapat lang naman sabihin kay Nanay Ansing. Pero ang ano lang kasi kay Daddy Frankie, para siyang siga style palabiro siya, pero yung biro niya minsan sumasablay. Oo. Hindi rin maganda. Oo, hindi rin maganda. Bagaman siya yung pinaka-head ng kanilang team at siya yung nangunguna, syempre gusto niya sigurong ma-feel na talagang siya yung kumbaga siya yung bida. Oo, siya yung siya yung pinaka-head siguro. Pero naawa ako guys doon kay tatay na biniro niya kasi nangangatog yung tao. Nangangatog talaga si tatay, yung biniro niya yung nagbabakal. Tsaka yung pananalita pa ni Daddy Frankie, parang natakot talaga si tatay. Alam mo, awang-awa ako doon sa tatay na yun, yung nagbabakal. Oo, awang-awa talaga ako doon. Kaya sabi ko sana sa sunod, wag naman total si Daddy Frankie lang, si Daddy Frankie din naman nagsabi na kapag meron siyang pagkakamali, pwede siyang i-email, 'di ba? Para maituwid niya. Tama naman 'yun, Daddy Frankie. Pero sa tingin ko naman hindi na kailangan pang mag-email sa kanya dahil sa nakikita niya naman yung ibang comments, may mga negatives. Yung mga negatives na 'yon, kumbaga, kung pwede niyang baguhin, para kumbaga sa susunod wala nang masyadong negative. Kung mayroon man, slight na lang ba? Ganon. So, yun, naawa ako doon kay tatay kasi bukod sa parang gutom na siya at nangangatog pa si tatay sa sobrang takot. Mali kasi yung approach ni Daddy Frankie doon Dapat lalo na guys sa mga matatanda, para sa akin dapat sa mga matatanda, malumanay, yung boses dapat hindi ganun. Oo. Kapag matatanda na, walang mahirap ang buhay. Tapos, hindi ko binaba si Daddy Frankie, Ako, umaano lang ba? Yung inaano ko ba, yung pagkatao niya ba na kung paano siya mag-approach, pero hindi ko siya binabas. Oo. Idol ko yan si Daddy Frankie. Naawa lang talaga ako doon kay tatay. Pero sana naman, Daddy Frankie, medyo bawas-bawasan mo yung pagbibiro, tapos yung mga approach mo lalong-lalo na sa mga matatanda, dapat hindi ganun. Dapat yung pag-approach sa mga matatanda, yung pagmamahal na pananalita, malumanay, hindi ganun. Hoy, tay, bakit ka tumatakbo? Ganyan. Baka nagnanakaw ka dyan, ganyan. Hindi maganda yun. Dapat, tay, alika dito, mukhang nagmamadali ka. Parang ganun ba? Parang malumanay ba? Alam ni Daddy Frankie yan. Kasi, hindi mo alam kung nagugutom nga yun. Kung halimbawa man na kumukuha yun ng hindi maganda si tatay, mas lalo talagang matatakot yun. Baka mag-collapse pa yun doon Oo. Namumulot siya ng mga bakal, ganyan. At saka minsan guys, yung mga ganyan na mga masyadong
personal na bagay na ba, hindi na dapat yan pinapalabas sa vlog. Oo guys. Kasi hindi mo alam, instead na hindi mapapahamak yung tao, mapapahamak. Para lang sa akin guys. Oo. Yun lang. Marami pa akong nakita, pero doon talaga ako masyadong nasaktan kay Daddy Frankie kasi nangangatog yung yung tatay. Oo, sa takot, sa approach kasi si Daddy Frankie, yung boses niya kasi mataas, ano ba yung boses niya. Oo, dapat sana, para sa akin guys, dapat sana kapag matanda na, medyo control ng konti yung boses. Oo, control ng konti yung boses. Ganon. So, alam namin na ikaw yung pinakahid ng team. Alam namin na mabuti kang tao. Alam namin na matulungin ka. Ang ano lang, kunti lang na babaan ng boses, lalong-lalo na guys sa mga matatanda, at medyo bawas-bawasan yung, yan, biruin niya si Ansing, yun, pwede yun, biruin niya si Ansing. Oo. Pero yung mga katulad na ni tatay, mga matatanda na, yung mga ganyan, ang dapat niyang binibiro talaga si Ansing. O, yung mga katulad ni Nanay Ansing, yun, walang problemang biruin mo yun, kahit anong biro isalpak mo doon. Pwede. Pero sa mga katulad ni tatay na nangangatog na sa takot, tapos yung pananalita, yung approach ng dawi na magsalita ka, parang hindi maganda. Kay Nanay Ansing, okay lang, Daddy Frankie. So, pasensya na kayo guys, hindi ko binaba si Daddy Frankie. Para kasi siya din naman ang nagsabi na kapag meron siyang pagkakamali, i-email siya. Pero para sa akin, hindi na kailangan pang i-email pa. I-email siya kasi sabi niya naman, nagbabasa siya ng mga comments. So, mababasa niya yun. Oo, mababasa niya yung mga comments na mga negative. So, medyo bahara na lang po ng konti. Katulad kay Ate Nida, ayan, natitrigger siya minsan kasi yung sinasabi ni Daddy Frankie, sinisincere ni Ate Nida. So, parang nagbibigay epekto yun din kay Ate Nida. Kaya pag mga ganyan, hindi na masyadong binibiro ng kung ano-ano. Kasi alam natin may mga problema sa pag-iisip, ganun. So, tapos sa mga matatanda, wag naman sanang ganun guys. So, ayun guys, pasensya na kayo ulit. At kung ano man ang nasabi ko, ayun ay parang pagmamahal ko sa kanila. Oo, kasi siyempre ayaw ko din nababa si Daddy Frankie, si Kati Kram, wala akong masabi doon kasi yung pananalita noon, malumanay, mababa. Oo, si Daddy Frankie naman, kumbaga opposite side silang dalawa, Si Kati Kram, malumanay, si Daddy Frankie naman parang siga kung magsalita. So guys, hanggang dito na lang muna ang aking pakikipagkwentuhan sa inyo. Maraming salamat po ulit. At iniimbitahan ko sa yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, pakisuportahan niyo po at pakipindot niyo po ang bell button para po updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Basta piliin nyo lang yung all para ma-notify po kayo sa bawat videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Palagi po tayo mag-iingat. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.